May ibinabahaging kwento ang bawat taong lumalapit sa kadiliman upang makapaghiganti. Kung saan may mga bitbit silang galit na siyang nagiging dahilan upang ipakulam nila ang isang taong nagkasala sa kanila. Ngunit sa likod ng mga ito, may isang taong nilalapitan nila, ang mga mangkukulam. Ano naman ang maaaring maging kwento ng isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman? Katulad ni Aling Trining na siyang takbuhan ng mga taong nais na maghiganti sa mga taong nanakit sa kanila. Sa kabila ng mga sakit na dulot niya sa iba, salo niya ang bawat balik na sumpa. May pagkakataon pa nga bang makawala sa kadiliman ng mga katulad niya o tuluyan nilang bibit-bitin ang sumpa hanggang sa tuluyan silang lamunin ng kamatayan. Nay, nandito na po ako. Oh, Nay, bakit po nakalabas na naman yung mga manikang yan? Akala ko po ba ititigil nyo na ang pangkukulam? Huwag niyo po sabihin sa akin na itinatago niyo to sa akin. Ay, naku naman, Nay. Kung hindi pa ako maagang nakauwi, hindi ko pa malalaman na ginagawa niyo na naman pala ito. Hindi po ba napag-usapan na natin to? Hindi ko naman ito basta mabibitawan, anak. Sila ang kusang lumalapit at naghahanap sa akin. Tinutulungan ko lang sila na makuha ang hustisya. Kahit na anong pilit ko, tinatawag ako ng kadiliman upang ipaghiganti ang mga tao sa paligid ko. Tinutulungan niyo po sila? Nay, hayaan niyo pong batas ang magbigay ng hustisya sa kanila. Huwag niyo pong ilagay sa mga manikang yan ang pagpapataw ng parusa sa mga tao. Hindi niyo nga po alam kung totoo ang mga sinasabi ng mga nagpapakulam sa inyo. Paano kung sila naman ang masama? Pero yung mabuting tao pala ang makukulam niyo. Kawawa naman po sila. Sinisira niyo ang buhay nila. Hindi na mahalaga kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ginagawa ko lang kung ano ang kailangan kong gawin. Oo nga pala, bakit maaga ka nakauwi ngayon? Kumusta naman ang trabaho mo? Maayos naman po. Medyo pagod lang ngayon dahil ang dami ko pong pinuntahan kanina. May mga binago po kasi sa office ngayon. Tapos, nagkaroon pa ng gitgitan kanina dahil sa traffic. O siya, sandali lang. Ililigpit ko lang mga gamit ko tapos kumain na tayo. Nakapagluto ako ngayon ng paborito mong ulam. Ginataang tulingan. Mabigat na paghinga lamang ang binitiwan ni Peping habang nakikita ang kanyang ina na nagliligpit. Alam ng binata na kamatayan ang sinapit ng taong kinulam dahil itim na manika ang nakalabas at may tarak ng karayom ang dibdib. Bata pa lang si Peping nang natunghayan niya ang ginagawang pangkukulam ng kanyang ina. Nang iwan sila ng kanyang ama, doon na rin nagsimulang magtuloy-tuloy sa pangungulam si Aling Trining. Nung una, hinahayaan niya ito dahil ito ang bumuhay sa kanila at nakatulong para makapagtapos siya ng pag-aaral. Pero nang makakuha na siya ng magandang trabaho, nakiusap siya sa kanyang ina na itigil na niya ito. Dahil marami ng tao ang nasisira ang buhay dahil sa ginagawa niya. Ilan na rin ba ang kinitilan niya ng buhay at pinaparusahan gamit ang mga manika? Ang akala ng binata ay natigil na talaga ang kanyang ina hanggang sa nahuli na naman niya ito ngayon. Sa ilang linggo na nagdaan, ilang beses ring naabutan ng binata ang ina na nagre-ritual. May mga pares na naman ng sapatos sa labas ng bahay namin. Panigurado ako may bago na namang kliyente si inay. Ay, hindi na natapos ang mga taong ito na magpakulam. Ay, makapasok na nga sa loob. Bago pa man buksan ng binata ang pinto, kusa itong bumukas at bumungad sa kanya ang isang dalaga na mugto ang mga mata at hawak ang kanyang tiyan. Hindi siya pinansin ng babae. Umalis ito kaagad na para bang walang nangyari. Nay, ano na naman ba ito? Alam mo yung babae na kalalabas lang. Kawawa yun, iniwan ng asawa niya matapos siyang buntisin. Nay, problema na nila yon. Hindi ka naman kasama sa mga desisyon nila sa buhay. Pero kapag nagkakaroon sila ng problema, sa'yo sila lalapit.
Tinulungan ko lang siya para parusahan yung walang yang lalaki. Alam mo kung anong ginawa ko? Ang sabi kasi nung babae, masyado raw pogi at playboy. Tingnan mo bukas, ewan ko na lang kung makahanap pa yun ng babae sa magiging itsura niya. Tama lang yun sa mga katulad niyang ama na nagpapakasarap lang sa buhay matapos nilang bumuntis ng babae. Inay, bakit po ba hirap na hirap kayong bitiwan yan? Kaya ko na pong buhayin ang pamilya natin. May maganda na po akong trabaho, nakapagbibigay na ako ng pera sa inyo. Hindi nyo na po kailangan kumapit dyan para buhayin ang pamilya natin. Inay, hayaan yung ako na ang bumawi. Hindi ko ito basta mabibitawan dahil yakap na ako ng kadiliman. Nasa lahi na natin ang pagiging mangkukulam. Nung namatay ang aking lola, sa akin na ito ipinamana. Kasama ang librong itim, ang mga manika, ang iba pang mga gamit ko sa pangkukulam. Hindi ko pwedeng bitawan ang kapangyarihan na galing pa sa ating mga ninuno. Buong buhay ko nang ginagawa ito. Ano pa po bang sakripisyo ang kailangan na ipagawa sa inyo? Bago nyo po maisipan na bitawan yan. Ano pa ang kailangan na mawala? Huwag mo akong pagalitan. Malalaman mo lang ang nararamdaman ko kapag ikaw na mismo ang nasa sitwasyon ko. Hindi mo alam kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ako. Tama po kayo. Dahil hindi ko rin naman kukunin ang kapangyarihan na yan. Hindi ako papayag na mamana yan ng isa sa mga anak ko. Gagawin ko po ang lahat para maputol na yan. At hindi naman pang-biktima pa sa mga susunod na henerasyon ng lahi natin. Sa paglipas ng mga araw, naging hayag na ulit ang paggamit ni Aling Trining ng kanyang kakayahan sa pangkukulam. Madalas na siyang dinadalaw ng mga taong may maitim na balak sa bawat taong nais nilang gantihan. Magdala ka sa akin ng litrato ng taong ipapakulam mo. Sa likod ng litrato, isulat mo ang buong pangalan at kaarawan niya. Dalhin mo yun sa akin bago mag-alas 3 ng hapon upang maisagawa ko kaagad ang ritual. Huwag kang mag-alala, sinisigurado ko sa iyong walang balik sa iyo ang kulam na ito. Dahil sa higit 30 taon ko na itong ginagawa, walang kahit na sinong albularyo ang nakatalo sa akin. Sinisigurado ko sa iyo na lahat ng gusto mong mangyari sa kanya, yon ang mararanasan niya. Mahihigitan pa natin ang pagpapahirap sa taong yon. Sinigurado ni Aling Trining na walang dapat ikabahala ang sino mang magpapagawa ng ritual sa kanya. Dahil selyado na ng kadiliman ang kanyang kapangyarihan. Malakas ang ritual at paniniwala niya, kaya kahit na ilang albularyo pa ang kumalaban sa kanya noon, hindi siya nagawang kontrahin. Sa araw din na yon, may bumalik sa kanyang isang babae, kung saan natulungan na niya ito sa pangungulam sa dati nitong asawa. Muli siyang lumalapit para sa kaaway niya tungkol sa utang. Ibinigay niya ang litrato ng babaeng kukulamin at nakasulat na roon ang pangalan at kaarawan nito. May dala rin siyang hibla ng buhok ng ipapakulam niya. Sinimula ni Aling Trining ang ritual sa pagsindi ng itim na kandila kung saan umuusal siya ng mahihinang orasyon. Kahit na malakas ang ihip ng hangin, hindi natitinag ang kandila. Kinuha niya ang pulang manika kung saan inilapat niya ang litrato ng kukulamin. 3 beses niyang binanggit ang pangalan bago niya pinatakan ng kandila ng 3 beses din. Itinarak niya rin ang karayom upang dumikit ang litrato sa manika. Ang gusto mong ipagawa sa akin ang bigyan siya ng sakit sa katawan. Bibigyan ko siya ng walang kagalingan na sakit, ngunit hindi siya mamamatay. Habang buhay niyang paghihirapan ng sakit na walang lunas. Sumang-ayon ang babae. Ang maliliit na karayom naman ay itinusok ni Aling Trining sa bawat parte ng katawan ng manika. Inuusal niya muli ang orasyon na binabasa niya sa librong itim na nasa harapan niya. Matapos nun ay hinayaan niyang kusang maupod ang kandila. Nang matapos ito, ng higit kalahating oras, kinuha niya ang pako na nakasukbit sa kanyang bewang. Inukitan niya ito ng isang linya bilang tanda na nakuha na niya ang kaluluwa ng taong kinukulam niya. Tapos na ako. Unti-unti na niyang mararamdaman ang sakit na ibinigay ko sa kanya.
Magmumukha lang itong normal na karamdaman, ngunit wala itong magiging lunas. Umalis ang babae na may ngiti sa kanyang labi. Pangalawang beses na niya itong ginawa at alam niyang garantisado ang kulam ng matanda dahil nasubukan na niya ito sa kanyang dating asawa na ngayon ay nawala na sa katinuan. Nang matapos ng ligpitin ni Aling Trining ang kanyang mga gamit sa pangungulam, dumating ang kanyang anak na may kasamang magandang babae. Maamo ang mukha ng babae, maputi at hindi maitatanggi ang taglay niyang kagandahan. Ginabi ka na ata masyado, anak. Sino yung kasama mo? Mukha naman niyang artista. Si Chloe po, Nay. Girlfriend ko po. Ay, talaga ba, anak? Nakakatuwa naman at dinala mo siya rito. Magkakaroon na ba ako ng apo? Nay, girlfriend ko pa lang po siya. Wala pa po sa plano namin ang magkaroon ng anak. Mas gusto po muna naming unahin ang pagpapakasal. Ganun ba? Ang akala ko pa naman ibabalita mo sa akin na magkakaroon na kayo ng anak. Napakaganda ng nobya mo. Alam kong magkakaroon kayo ng magandang lahi. Natawa lang ang dalawa dahil sa sinabi ni Aling Trining. Magalang naman na nagmano ang dalaga sa kanya. Si Chloe ang unang babae na dinala ng kanyang anak at ipinakilala sa kanya. Sabay-sabay silang naghapunan kung saan na ikwento ni Chloe ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Nag-iisa lang siyang anak katulad ni Peping. Pero di hamak na nagmula siya sa isang respetadong pamilya kung saan ang kanyang ama ay isang doktor at ang kanyang ina naman ay namamahala ng kanilang negosyo. Masaya ang kanilang naging gabi. Doon din nakitulog si Chloe dahil kinabukasan ay parehas silang walang pasok sa trabaho. Nang gabi ring yun, kailangan ni Aling Trining na isagawa ang kanyang ritual kung saan dapat siyang dumulog sa kanyang Diyos, ang kadiliman. Bilang isang mangkukulam, mahalaga sa kanya ang ritual na yon upang manatili ang koneksyon niya sa kadiliman. Sa harapan ng bungo na nasa loob ng kanyang kwarto, binibigkas niya ang mga salitang kusang lumalabas sa kanyang bibig. Napapalakas yon na nagiging dahilan upang marinig sa kabilang kwarto. Mahimbing na ang tulog ni Peping dahil sanay na siya sa ganitong gawain ng kanyang ina. Ngunit may takot na nararamdaman ng kanyang nobya. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Chloe na umalis. Ang dapat na plano nila ay lalabas sila kasama si Aling Trining. Ngunit sa takot ng dalaga, ninais na lang niyang lumayo muna. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawa at inamin ng dalaga ang tunay na dahilan. Oh, bakit ka naman nakasimangot, anak? Bakit hindi mo kasama ang nobya mo ngayon? Ang sabi mo sa akin, pupunta siya rito. Nakapaghanda pa naman ako ng pagkain para sa kanya. Nakipaghiwalay po sa akin si Chloe. Ha? Bakit naman? Anong nangyari sa inyo? Baka naman may hindi lang kayo napagkakasunduan. Nung isang araw lang nakita ko naman na maayos kayo. Sinabi niya po sa akin ang dahilan. Natatakot siya sa pamilya natin. Natatakot po siya sa inyo. Ha? Bakit naman siya matatakot sa akin? Wala naman akong gagawing masama sa kanya. Walang dapat ikatakot? Nay, narinig ka niya nagre-ritual. Ano sa tingin niyo ang iisipin niya doon? Hindi ko masabi sa kanya ang trabaho niyo dahil nahihiya ako. Hindi ko alam kung maayos pa ang relasyon namin dahil ayaw niya na akong makausap. Bakit ba kasi ayaw niyo pang tigilan to? Inay, gusto ko nang magkaroon ng normal na buhay. Utang na loob naman. Ayusin mo naman ang pamilya nating ito. Hindi mo ako nauunawaan, anak. Parehas kayo ng tatay mong hindi ako tinatanggap. Nay, tanggap kita bilang nanay ko. Pero sana naman po, itigil niyo na itong ginagawa niyo. Ilang beses na natin itong napag-usapan. Pero hanggang ngayon, kapit na kapit pa rin kayo sa kapangyarihan na yan. Pati po ang mga desisyon ko sa buhay na apektuhan na. Nay, gusto ko magkaroon ng sariling pamilya. At ayokong ilayo kayo sa kanila dahil lang sa pagtatago ko ng tunay niyong pagkatao.
Hindi na nakapagsalita pa si Aling Trining dahil umalis ang kanyang anak at pabalagbag na isinarado ang pinto. Kasabay din nun ay ang paninikip ng kanyang dibdib. Napaluhod siya sa sahig kung saan nararamdaman niyang may kumokontra sa kulam na ginagawa niya. Kahit na nahihirapan siya, nagmadali siyang tumayo upang magsindi ng itim na kandila at nagsimulang magritual laban sa sino mang kumakalaban sa kanya. Papikit-pikit pa siya dahil sa hirap na nararamdaman niya. May tumutusok din sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Binabalikan siya ng kulam, kaya bago pa ito lumala, dapat na niyang malabanan. Ilang oras na pakikipaglaban pa sa albularyo ang ginawa ng matanda bago siya nakaramdam ng kaginhawaan. Nagawa kong manalong muli sa balikkulam ng albularyo na yon. Tumatanda na ba ako o sadyang nagiging mas malakas ngayon ang mga albularyo? Hindi ito maaari. Parang humihina na ang binigay sa aking kapangyarihan. Kung magpapatuloy itong ganito, hindi malabo na may makatalo na sa akin. Pailing-iling pa ang matanda habang nakatingin sa kandilang tunaw. Sa tagal na niyang nagkukulam, ilan na rin ang nakasagupa niya, ngunit hindi tumagal ng ganito ang labanan at hindi naging ganun kalala ang sakit na balik sa kanya. Kinaumagahan, iniinda pa rin ni Aling Trining ang kirot sa laman niya. Hindi niya agad nagawang makabangon kahit naririnig na niya ang anak niyang nag-aasikaso sa bahay. Alam din ng matanda na may tampo ang kanyang anak kaya binibigyan niya ito ng oras na makapag-isip. Nay, gising ka na po ba? Oo anak, papasok ka na ba sa trabaho? Wala po akong pasok ngayon, Nay. Papasok na po ako sa kwarto niyo, ha? Wala ka bang pupuntahan ngayon? Sige na, ayos lang ako rito. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Nay, pasensya na po kayo sa inasta ko kahapon. Hindi ko po sinasadya yun. Masama lang po talaga ang loob ko dahil sa mga nangyari. Gusto niyo po bang samahan ko kayo sa doktor para makapagpatingin na kayo? Baka po kung ano nang nangyayari sa inyo. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa mga doktor. Magiging maayos din ako mamaya. Konting galaw-galaw lang to at iinom na lang ako ng herbal. Iyan na nga po ang sinasabi ko. Sa dami ng tinutulungan yung tao, sa inyo lang bumabalik ang lahat. Kayo ang sumasalo para lang hindi sila balikan ng kulam. Paano po, Nay, kung makatagpo kayo ng magaling na manggagamot? May mga nababalita po ngayon na dinarayong albularyo kung saan nakakausap niya talaga ang mga mangkukulam gamit ang katawan ng taong nakulam. Paano po kung makatagpo niyo siya? Baka naman kayo ang mamatay. Nay, hindi niyo alam ang kaya nilang gawin. Hindi totoo ang ganyan, anak. Sa tagal na ng pamilya namin ginagawa ito, ni minsan hindi namin naranasan yon. Nakatagpo pa nga ng magaling na albularyo ang lola ko noon pero hindi naman siya natalo. Naniniwala akong mas makapangyarihan pa rin kami kaysa sa kanila. Inay naman Hanggang kailan niyo po ba bibit-bitin ang kakayahan niyo? Kailan niyo titigilan? Kapag nawala na po sa inyo ang lahat? Kapag pati ako, nawala na sa inyo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Bakit? Iiwan mo rin ba ako katulad ng ginawa ng tatay mo? Hindi ko po kayo iiwan. Pero hindi po natin alam ang mga mangyayari. Paano po kung ako naman po ang balikan ng mga ginagawa niyo? Nay, may tinatawag po tayong karma. At doon po ako natatakot. Paano kung ang balikan ng mga yan ang magiging pamilya ko? Sa mga anak ko? O sa mga susunod na henerasyon ng pamilya natin? Hindi mangyayari ang iniisip mo. Walang karma. Tao lang ang nag-iisip ng ganyan. Tingnan mo nga mga taong gumagawa ng masama sa kapwa nila. Nakita mo ba na nakakarma sila? Hindi ba wala namang nangyari sa kanila? Hindi niyo po basta masasabi na wala lang. Ibang klase kung maningil ang karma.
Dumarating po ito sa kanila sa panahong hindi nila inaasahan. Patuloy na nagsasalin-salin ang lahi ng bawat tao. May isisilang na siyang magbabayad ng mga pagkakamali. At ayoko pong danasin ng mga anak kong magbayad sa kasalanan na hindi naman po nila ginawa. Nay, ititigil niyo po ito. Hindi na po kayo muli pang mangkukulam ng tao. Hindi tumanggap ng bisita si Aling Trining ng araw na ito dahil naroon ang kanyang anak. Si Peping kasi mismo ang nagpaalis sa mga tao kaya wala nang nagawa pa ang matanda. Sinubukan din ng binata na kumbinsihin ang kanyang ina na tumigil, ngunit hindi talaga siya pinapakinggan. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang kalagayan ni Aling Trining. Nagsimula na siya ulit na mangkulam. Maraming tao, iba't ibang kwento, samot-saring galit at kagustuhan na makapaghiganti. Alam mo ba anak, yung isang nagpunta sa akin kanina, naku awang-awa ako sa kanya. Ayan na naman po tayo sa usapang kulam. Alam niyo naman po sa lahat ng pag-uusapan natin, yan ang ayoko marinig. Makinig ka muna kasi. Kung alam mo lang ang dinudulog nila sa akin, mga kwento kung bakit sila nagpapakulam. Yung babae kanina na lumapit sa akin, nagpatulong siyang kulamin yung lalaking gumahasa doon sa 3 taong gulang niyang anak. Galit na galit siya. Ramdam na ramdam ko yun kaya naging mas madali sa akin na gumawa ng malakas na ritual. Nung una, ang desisyon niya pahirapan muna ang lalaki. Pero nagbago yun. Gusto niyang mamatay na ng tuluyan. Saglit ko lang nagawa ang ritual dahil na rin sa enerhiya na nagmumula sa kanya. Nang matapos kami sa ritual, bumuhos ang luha niya at nagpapasalamat sa akin dahil nabigyan ko sila ng hustisya. Sana po pinayuhan niyo po siya na lumapit sa mga pulis. Doon siya magpatulong. Ang bawat taong lumalapit sa akin ay wala nang kakayahang gawin yon dahil mas nananaig na sa kanila ang paghihiganti. Dahil hindi sa lahat ng oras kayang makuha ang hustisya. Yun ang ibinibigay ko sa kanila para agarang maibsan ang galit nila. Hinahayaan kong gamitin yon para kumolekta ng mga taong halangang kaluluwa. Hindi kaagad kumibo si Peping. Nakatingin lang siya sa kanyang ina. Isang mabigat na paghinga ang binitawan niya upang magkaroon siya ng lakas na sabihin ang balita sa kanyang ina. Nay, may gusto po sana akong hilingin sa inyo. Tungkol na naman sa pagpapatigil mo sa akin sa ginagawa ko. Ito lang naman ang paulit-ulit mong ipinapakiusap sa akin Nagkabalikan po kami ni Chloe at nagbabalak na po kami magpakasal. Gusto ko sana, inay, isama pa rin kita sa lilipatan naming bahay. Pero sana po, kapag lumipat na tayo ng bahay, iwan niyo na rito ang kakayahan niyong yan. Lahat ng hindi magandang kwento ng nakaraan natin, may iwan na sa bahay na ito. Hindi kumibo si Aling Trining sa pakiusap ng kanyang anak. Masaya siya na bubuo na ng pamilya si Peping, ngunit hindi yon ang magiging dahilan para tigilan niya ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Dahil naniniwala siya na hanggat merong taong naghihiganti, may lalapit pa rin sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang pangungulam ni Aling Trining. Parami ng parami ang lumalapit sa kanya at marami na ring buhay ang nakikitil niya. Mga kaluluwa na nakokolekta niya. Ilang beses nilang pinagtalunan ng kanyang anak ang ginagawa niya, ngunit binabaliwala niya lang ito. Iniisip niya na mauunawaan lang siya ni Peping kapag siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit alam ni Aling Trining na kailanman hindi ito tatanggapin ng kanyang anak. Dahil sa pananalita pa lang ng binata, kinasusuklaman na niya ang itim na mahika. Nay, nakapagbihis na po ba kayo? Oo anak, tingnan mo nga. Bagay ba sa akin tong pinasuot mong damit? Ayan, mas bagay po sa inyo kapag ganyan ang suot nyo. Oh, Nay, bakit kailangan niyo pa pong isuot yung medalyon na yan? Tapos, bitbit mo na naman yung mga pako sa baywang nyo. Nay, iwan mo na yan dito. Ang formal ng dress mo, lalagyan mo pa po ng ganyan.
At saka, binilan po kita ng magandang alasa. Yun po ang isuot nyo. Ay nako, ayoko nun. Hindi ako pwedeng mawaglit sa mga gamit kong ito. Sandali lang, kukunin ko ang bag ko. Nay, ano ba naman yan? Bakit binibitbit mo pa yung gamit mo sa pangkukulam? Makikipagkita po tayo sa family ni Chloe. Paano kapag nalaman nila yung laman ng bag mo? Baka matakot po sila. Tuwing lumalabas na lang tayo, palagi mo pong bitbit yan. Hindi ko naman ito ipapakita. Halika na at baka naghihintay na sila roon. Hayaan mo na ako rito, wala namang makakaalam sa kanila kung anong laman ito eh. Nag-aalangan pa si Peping kung isasama niya ang kanyang ina dahil may takot pa rin sa kanya. Tanging si Chloe lang ang nakakaalam ng tungkol sa pamilya nila at ang lahi na pinanggalingan ng kanyang ina. Sa dalaga rin ang galing na kaya niyang tanggapin kung ano man ang nakaraan nila, pero nais niyang itago ito sa mga magulang niya dahil maaaring tumutol sila. Galing siya sa isang relihiyosong pamilya kung saan hindi sila naniniwala sa mga kulam. Baka maparatangan pa silang angka ng demonyo na maaari rin namang totoo. Kung ganon ang mangyayari, magiging malaking hadlang ito para sa pag-iibigan ng dalawa. Ang ganda naman ng bahay nila. Nay, itago mo yung bag mo. Dapat kasi iniwan mo na lang yung sa bahay. Saglit lang naman tayo rito eh. Narito na tayo, paulit-ulit ka sa sinasabi mo. Kahit saan ako magpunta, kailangan bit-bit ko to. Karugtong na ito ng kaluluwa ko. Hindi ako maaaring malayo sa mga gamit ko. Oh, ayan yata ang mga magulang ni Chloe. Nilingon ng binata ang tinuturo ng kanyang ina. Palapit sa kanila ang mga magulang ng kasintahan kung saan maganda ang kasuotan nila at halata sa kanila ang pagiging disente. Ito pa lang ang pangatlong beses na makikita ni Peping ang mga magulang ng nobya. Habang naglalakad palapit ang mag-asawa, palakas din ng palakas ang kabog sa dibdib ni Peping. Magandang gabi po, tito, tita. Siya nga po pala. Siya po ang nanay ko. Si Nanay Training po. Ano ka ba? Hindi ba sinabi namin sa'yo, pwede mo na kaming tawaging mama at papa? Ikakasal na kayo ng anak namin. Sanayin mong sarili mo, ha? Ito pala ang nanay mong palagi mong ikinukwento. Ang nagtaguyod sa'yo. Magandang gabi sa inyo. Mukhang mahilig kayo sa mga anting-anting. Oo. Galing pa ito sa aming mga ninuno. Ilang kaluluwa na rin ang naikulong namin dito at alam kong mas madadagdagan pa ang mga ito. Really? Bakit? Ano bang ginagawa mo? Ang sabi kasi ni Peping, nagtatrabaho ka sa health center before? Then ngayon, nasa bahay na lang kayo? Ito talagang si Peping. Isa akong... May isa pa pong ginagawa si inay. Mahilig po kasi siyang magborda ng mga damit. Mahilig po siya sa arts. Kaya po, may mga dala po siyang ganyan. Naniwala naman si Belinda sa sinabi ng binata. Matapos nito ay inaya na silang maghapunan. Ngayong gabi nila pag-uusapan ang tungkol sa kasal ng mga anak nila, kaya napilitan si Peping na dalhin ang kanyang ina. Nang silang dalawa na lang ang magkasama, ay pinakiusapan niya ang ina na wag na munang magbanggit ng kahit na ano tungkol sa kakayahan niya dahil baka makasira lang ito sa plano nilang pagpapakasal ng nobya. Naging maayos naman ang gabi. Hindi nagbanggit ng kahit ano si Aling Trining at hindi rin naman nagsalita ng masama tungkol sa kanya si Chloe. Pag-uwi nila sa bahay, nakaramdam ng pagtatampo si Aling Trining. Anak, kinakahiya mo ba ang pinagbula nating lahi? Bakit ganun mo na lang ako pigilan na magsalita sa harapan nila? Nay, inilalayo ko lang po kayo sa gulo. Kilala ko po ang tatay ni Chloe. Kapag nalaman nilang ginagawa mo, tiyak paghihiwalayin kami. Sana naman po maintindihan niyo yon. Hindi ko po kayo nahihiya na kayo ang nanay ko. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Alam ko po ang mga sakripisyo na ginagawa niyo para sa akin. Ang hindi ko lang po matanggap, yung ginagawa niyong
pangkukulam. Hindi na nagsalita pa si Aling Trining. Pumasok na lang siya sa loob ng kwarto niya, kung saan muli siyang sumailalim sa ritual. Pinapalakas niya ang kanyang enerhiya dahil sa mga oras na ito, nararamdaman niyang bumababa ang kapangyarihan niyang taglay. Hindi rin niya maibigay ng buo ang kanyang isipan, lalo pa at bumabagabag sa kanyang damdamin ang usapan nila ng kanyang anak. Kinabukasan, nagsimula na muling tumanggap si Aling Trining ng mga taong magpapakulam. 3 ang tinulungan sa araw na yon at lahat sila ay ginamitan niya ng itim na manika, kung saan kamatayan kaagad ang kahahantungan. Nang sumapit ang gabi, muling nakaramdam ang matanda ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya napigilan na matumba sa sahig. Nasaktuhan naman na dumating ang kanyang anak. Bakas ang pag-aalala habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Wala ito, anak. Ayos lang ako. Nakaramdam lang ako ng kaunting sakit sa aking dibdib. Maaaring nabigla lang ako sa aking ginawa ngayong araw. Kailangan ko lang ng konting pahinga. Ito po, Nay. Uminom po muna kayo ng tubig. Halika po, magpunta na po tayo sa doktor ngayon. Ano pa po bang nararamdaman nyo? Ano bang ginawa nyo ngayong maghapon? Kailan pa ba kayo nagkakaganito? Dito na lang ako sa bahay magpapahinga. Wala naman akong sakit. Huwag ka nang mag-alala sa akin, anak. Ayan na naman tayo, Nay. Ang tigas ng ulo nyo. Bakit po ba ayaw nyo magpunta sa doktor? Dahil kasi hindi kayo naniniwala na kaya nilang makita kung anong sakit nyo? Inay, tumatanda na kayo. Sa mga ganyang edad, marami na po talaga nararamdaman na sakit. Hindi nga ako naniniwala sa mga doktor. Hindi nila magagamot ang karamdaman ko dahil ako lang ang may kayang labanan nito. Binabalik sa akin ang sakit. Sinasalo ko ito bilang kabayaran sa mga taong napatay ko. Masyadong malakas ang puwersa na nangyari sa akin ngayon dahil 3 tao ang sunod-sunod na kinitilan ko ng buhay. Baka nabigla lang ako dahil ngayon ko na lang ulit ito nagawa. Kaya nga po, ayoko nang nangkukulam kayo. Kung ako lang po ang masusunod, pagbabawalan ko na ang mga taong yon na pumasok sa bahay natin. Pero ikaw lang po ang paulit-ulit na tumatanggap sa kanila. Hindi ka man lang tumanggi kahit ganyan na ang nararamdaman nyo. Hanggang kailan nyo gustong saluin ng sakit na balik sa inyo? Hanggang kailan kayo magpapakasakit para lang masiguro na mabigyan ng hustisya ang mga humihingi ng tulong sa inyo? Inay, hindi kayo bayani. Bibit-bitin ko to katulad kung paano ito binitbit ng mga ninuno natin. Hanggang sa kamatayan ko, hindi ko bibitawan ang kapangyarihan kong ito. Ayaw niyo pong bitawan? Gapos na kayo sa lintik na kapangyarihan na yan. Nagiging gahaman na kayo sa kaya niyang ibigay sa inyo. Nay, hindi niyo po nakikita kung paano kayo niyan ubusin. Hayaan mo na muna ako rito sa kwarto ko. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko gusto na humaba pa ang usapan natin. Hindi mo rin naman ako naiintindihan. Mali ka po, Nay. Kayo po ang hindi nakakaintindi sa akin. Ilang taon niyo na pong ginagawa yan. Kitang-kita po ng mga mata ko kung paano niya bigyan ng parusa ang mga tao na hindi naman niyo lubusang kilala. Hindi niyo po ako gustong pakinggan dahil bulong ng kadiliman lang ang malinaw para sa inyo. Nay, tumatanda na po kayo. Nagkakaedad na rin po ako. Pero nabilang niyo ba kung ilang beses niyo akong pinakinggan? Katulad ng kung ilang beses yung nabilang ang mga kaluluwang pinarusahan niyo? Nagtalo ang mag-ina tungkol sa usaping ito. Nakapaglabas ng sama ng loob ang binata dahil pakiramdam niya mas mahal ng kanyang ina ang kapangyarihan ng dilim kaysa sa kanya. Ngunit sa huli, si Aling Trining pa rin ang nagwagi. Humingi ng tawad ang binata at sinabi sa kanyang ina na nag-aalala lang siya sa kalagayan niya, lalo na sa kanyang edad. Ayaw lang ni Peping na habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang balik na parusa sa kanya. Ngunit sinigurado lang ng matanda na kaya niya ang sarili niya.
Hanggat may gabay siya ng kadiliman, mananatili siyang buhay laban sa mga kumokontra sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, kakaunti na lang ang tinatanggap ni Aling Trining na magpakulam sa kanya. Dahil mas napapadalas na ang paghihirap na nararamdaman niya. Hanggang isang araw, nagkaroon siya ng isang bisita na hindi niya inaasahang makita. Belinda, anong ginagawa mo rito? Hindi ko akalain na ikaw ang tinutukoy ng kaibigan kong magaling na mangkukulam. Hindi naman nasabi sa akin ni Piping na ito ang ginagawa mo. Kahit ang anak ko, wala siyang nabanggit. Dahil ayaw niyang malaman niyo ang angka na pinagmulan niya. Ngayon nalaman mo na at ikaw pa ang kusang lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan na mangyayari pala ang ganito. Dahil nasabi sa akin ni Piping na hindi naniniwala ang pamilya ninyo sa kulam. Hindi kaagad kumibo si Belinda. Tumingin pa siya sa paligid bago niya isinarado ang pinto upang silang dalawa lang ang makapag-usap. Pwede bang wag mong sabihin ito kahit kanino? Hindi ito maaaring malaman ng asawa ko. Tutulungan mo pa rin naman ako, hindi ba? Kailangan ko ang kakayahan mo. Kailangan kong gantihan ang dati kong business partner. Wala naman na akong magagawa. Pumasok ka na sa bahay ko. Hindi naman kita maaaring paalisin dahil kailanman hindi ako tumanggi sa sino mang lumalapit sa akin. Tungkol ba sa nang ipapakulam mo? Anong klaseng kulam ang nais mo? Ang kulam ng pagpapahirap o kamatayan? Ang kulam ng pagpapahirap. Gusto kong maramdaman niya unti-unti ang galit ko. Alam kong magaling ka pagdating sa ganong bagay dahil nasabi na yun sa akin ng kaibigan ko. Inilatag ni Aling Trining ang dalawang manika sa harapan ni Belinda, kung saan mas nararamdaman ang presensya ng galit sa loob ng bahay. Hindi man masabi ni Belinda, pero ramdam niya ang lakas ng kapangyarihan ng matanda. Gaano mo nakatagal itong ginagawa? Nalaman ko lang ang tungkol sa'yo dahil sa kaibigan ko. 2 beses na siyang nagpakulam sa'yo at nagagawa mo raw ng maayos ang lahat ng gusto niya at wala itong nagiging balik sa kanya. Paano mo nagagawa? Dahil sa kakayahan na ipinamana sa akin, nakuha ko ang librong itim at mga gamit ko sa aking lola. Bago siya namatay, inihabili niya sa akin ang kapangyarihan niya, kung saan ipinangako kong pangangalagaan ko ito. At yun ang ginagawa ko ngayon. Mga kaluluwang galit ang nagpapalakas sa akin. Makapangyarihan kami hanggat may mga taong katulad mo na kusang lumalapit sa kadiliman. Ano ang kaya mong gawin para sa taong nagagalit ako? Narito ang litrato niya, ang pangalan niya at ang araw ng kapanganakan niya. Lahat ng detalye sa buhay niya, naisulat ko na sa likod ng litrato. Inilapag ni Belinda ang isang sobre kung saan nakalagay doon ang litrato ng babaeng ipapakulam niya. Kinuha yon ni Aling Trining at binuksan upang tingnan. Nakita niya maging ang hibla ng buhok ng babae. Hindi na ito magiging mahirap para sa kanya, lalo pa at lahat ng kakailanganin niya ay inilahad na sa kanyang harapan. Siya ang taong tumangay ng pera ng negosyo namin. Gusto ko siyang gantihan. Gusto kong pahirapan siya hanggang sa maubos ang lahat ng kinuha niya sa akin. Hindi pa ito alam ng asawa ko dahil alam kong magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang naloko ako ng tinuring kong kaibigan. Matutulungan mo ba ako? Pangako, lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Magawa mo lang ang gusto ko. Kung ganun pulang manika ang gagamitin ko sa kanya upang dahan-dahang ipatikim ang galit mo. Sabihin mo lang sa akin kung gaano kalala ang sakit na maaari kong ipataw sa kanya. Sigurado ka bang hindi babalik sa akin ng kulam? Paano kung makatagpo siya ng isang magaling na albularyo? Malalaman ba nila na akong gumawa niyan sa kanya? Ako ang gagawa ng ritual. Lahat ng koneksyon ay sa aming dalawa lang mamamagitan. Hindi ka madadamay at walang makakaalam na ikaw ang gumagawa sa kanya nito. Kahit na anong palatandaan patungkol sa'yo, hindi makakarating kahit na kanino. Ang usapan na ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Sige, gawin mo na ngayon ang ritual dahil gusto kong paghirapan niya ang pagtatraidor niya sa akin.
Ipinakita ni Aling Trining kay Belinda kung paano niyang kinukulam ang isang tao. Sa pagsisimula niya ng ritual hanggang sa paglalagay niya ng matatalim na bagay sa katawan ng manika. May mga maliliit na bubog siyang itinarak sa bawat parte ng manika kung saan mararamdaman ng kinulam niya ang pagguhit ng bubog sa laman niya. Hiniling ni Belinda na patagalin niya ang paghihirap ng pinapakulam niya dahil gusto niyang makita ng mga mata niya kung paano ito maghihirap. Pumayag naman si Aling Trining at siniguradong malala ang magiging paghihirap ng babaeng yun. Maaapektuhan maging ang pag-iisip ng kinukulam nila, lalo pa at malakas na ritual ang ginawa sa kanya. Natapos na ang ginawa nilang ritual. Nagpasalamat si Belinda at nagbayad ng malaking halaga. Sa sandaling paalis na siya, naabutan naman niyang dumating si Piping. Bakas ang halong gulat at pagtataka sa mukha ng binata. Teka, ano pong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Paano niyo po nalaman na dito kami nakatira? Sige na, Aling Trining, aalis na ako. Hindi na niya sinagot ang tanong ng binata. Umalis siya ng bahay na parang wala lang. Si Peping naman ay agad na nilapitan ng kanyang ina upang magtanong ng mga nangyayari. Ang sinagot lamang ng matanda ay may napagkasunduan lang sila. Ngunit hindi mapakali ang binata hanggat hindi niya nalalaman kung ano ba ang totoong nangyayari. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Piping. Habang ang kanyang ina ay hindi pa rin natatapos sa debosyon niyang pagriritual sa kadiliman. Humihiling siya ng mas malakas na kapangyarihan, ngunit alam ni Aling Trining na may hinihingi na namang sakripisyo ang kadiliman upang pakinggan siya. Ang huling sakripisyo na ginawa niya noon ay ang pagkitil niya sa buhay ng sarili niyang ama. Ang ganoong klase ng sakripisyo ay nagpapakita ng kagustuhan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa kapangyarihan. Ngayon na humihina na naman ang puwersa niya, alam niyang may dapat siyang gawin. Kailangan ko ng alay para sa kapangyarihan ko. Ngunit paano ko yun gagawin? Kahit may nararamdamang panghihina ang matanda, tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Sa pagkakataon na ito, pansamantala muna niyang itinigil ang pagtanggap ng bisita. Nais muna niyang masigurado na magiging malakas muli ang kanyang puwersa dahil pansin naman niyang may malalakas ng albularyong nakatatalo sa kanya. Grabe ang hingal na nararamdaman ko ngayon Para akong mapuputulan ng paghinga. Dapat siguro wag muna akong magkikilos. Nagpahinga ang matanda sa sala. Isinandal sa malambot na sofa ang kanyang likuran at ipinikit ang kanyang mga mata. Nais niya lang sana na magpahinga kahit na saglit, ngunit may malakas na puwersa na humihila sa kanya papunta sa tila ba ibang mundo. Trining! 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 Sa ikatlong beses na narinig ng matanda ang kanyang pangalan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Laking pagtataka niya nang mapunta siya sa ibang lugar, kung saan kaharap niya ang isang lalaking may nakakasilaw na liwanag sa kanyang likuran. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki, ngunit ramdam niya ang malakas na presensya nito. Nakakasilaw ang kapaligiran na siyang humihila sa kaluluwa niya upang mawalan siya ng lakas na lumaban. Paano ako nakarating dito? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bakit hindi ako makagalaw? Anong ginawa mo sa akin? Ang daming katanungan na nasa utak ni Aling Trining, lalo pat hindi niya alam kung paano siya biglang napunta sa lugar na ito. Dahil ang huli niyang naaalala ay nakatulog siya sa kanilang bahay. Paanong sa isang ihip ng hangin, dadalhin siya sa lugar na hindi niya kabisado? Kaharap ang isang lalaking higit na mas makapangyarihan sa kanya. Alam ko ang ginagawa mo. Isa kang mangkukulam. Sabihin mo, ano ang nagawa ng taong ito para parusa mo siya ng ganito?
Ikaw ang nagdulot sa kanya ng karamdamang walang lunas. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang motibo mo para gawin ito? Ang ibig sabihin, isa kang albularyo? Paano nangyari ito? Anong ginagawa mo sa akin? Ang sakit! Itigil mo na ito, parang awa mo na! Nasasaktan ako! Nakakakilabot na pagsigaw ang maririnig mula kay Aling Trining, lalo na at nararamdaman ng laman niya ang hiblang humihiwalay sa kaluluwa niya. Walang paglagyan ng sakit dahil hindi niya rin magawang igalaw ang kanyang katawan. Hindi siya makalaban sa albularyong ito. Maging ang liwanag na bumabalot sa katawan ng albularyo ay sumisilaw sa kanya. Kahit na anong tawag niya sa kadiliman, hindi siya makampihan nito. Nagpapatuloy ang pasakit na nararamdaman ni Aling Trining. Ibinabalik sa kanya ng higit 10 beses ang sakit. Mas lalo pa siyang nagwala nang baliin ng albularyo ang kanyang daliri. Para bang kumakawala sa kanya ang sarili niyang kaluluwa. Maawa ka na sa akin! Hindi ko gustong saktan ng sino mang nagpapagamot sa'yo. Napag-utusan lang ako ng taong may atraso sa kanya. Parang awa mo na! Tumutulong lang ako sa kanila na bigyan ng hustisya ang ginawa niyang masama. Alam mo ba na kaya na kitang patayin sa mga oras na ito? Wala kang kawala sa akin dahil hawak ko ang kaluluwa mo. Maaaring dito na rin magwakas ang kasamaan na ginagawa mo. Huwag mong gawin yan. Parang awa mo na. May anak ako. Kailangan niya ako dahil ako na lang ang nag-iisang magulang na meron siya. Maawa ka na. Hindi ko ginustong pahirapan ng taong yan. Gusto ko lang ipaghiganti ang nag-utos sa akin ito. Nasasaktan ako. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ka para sa buhay mo. Samantalang ilang buhay ba ang pinahirapan mo? Ilan bang kaluluwa ang kinulong mo sa dilim? Bibigyan kita ng huling pagkakataon para mabago ang buhay mo. Sa susunod na magkita tayo, sisiguruhin kong papatayin na kita. Agad na napabangon si Aling Trining mula sa pagkakahiga niya. Malalim na paghinga ang ginawa ng matanda na parabang umahon siya sa napakalalim na karagatan. Hawak ang kanyang dibdib, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Nasa loob ulit siya ng kanilang bahay, ngunit tagaktak ang pawis niya, mabilis ang tibok ng puso at masakit ang katawan. Alam niyang hindi panaginip ang nangyari dahil tunay na nakaharap niya ang albularyo. Paanong naging ganong kalakas ang lalaki na yon? Ngayon lang ako nakaharap ng ganong albularyo. Ang liwanag na pumapalibot sa kanya ay napakamakapangyarihan. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ito maaari. Ang sino mang ginagamot na ngayon ang siyang maaaring magdala sa akin sa kamatayan. Hindi ako papayag. Kailangan kong maging mas malakas sa kanya. Kailangan kong gumawa ng ritual na poprotekta sa akin. May galit na namumuo sa dibdib ng matanda. Lalo pat sa tagal ng kanyang pangungulam, mukhang isinilang na ang papatay sa kanya. Nang kahit paano ay nakakuha na siya ng lakas, naglakad siya papunta sa kusina upang kumuha ng tubig na maiinom. Naglagay siya sa babasaging baso at sa puntong iniinom na niya ito, nalasahan niya ang tila dugo. Dahil natanaw niya ang kulay pulang likido na nasa baso, agad niya itong nabitawan at nabasag. Kumalat ang bubog sa sahig at nagkalat ang dugo, kasabay nun ay ang pagkawala ng itim na usok. Isang masamang pangitain. Ilang sandali lang din ang nakalipas
May kapitbahay silang dali-daling tumakbo papasok sa kanilang bahay. Sa mga sumunod niyang binanggit ay nagpaguho ng mundo ng matandang mangkukulam. Nasa hospital si Piping, nag-aagaw buhay dahil sa kinasangkutan nitong aksidente. Kahit parang nakalutang sa kawalan, sumama si Aling Trining sa kapitbahay niya upang puntahan ang kinalalagyan ng kanyang anak. Naabutan niya roon si Chloe at Belinda. Walang humpay na umiiyak ang nobya ng kanyang anak. Sinusubukan ng asawa kong gamutin si Piping. Sana maging maayos ang kalagayan niya. Kawawa naman siya. Nakita ko ang katawan niyang maraming galos. Anong nangyari sa anak ko? Tumawag sa akin si Chloe. Nagmamadali raw na umalis si Piping sa trabaho kanina dahil gusto raw umuwi. Nararamdaman daw kasi ng anak mo na parang may nangyayaring hindi maganda sa'yo at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para makauwi at malaman ang kalagayan mo. Ang problema, nagkaroon ng aksidente kung saan bumangga ang sinasakyan niyang motor. At nang dalhin namin siya sa ospital, wala siyang ibang sinasabi kundi ang pangalan mo. Paulit-ulit kanyang hinahanap. Hindi na napigilan ng matanda na bumagsak sa sahig. Nanghihina pa rin ang katawan niya sa naging pagtatagpo nila ng albularyo. Ngayon naman ay ang balita tungkol sa kanyang anak. Wala nang kahit na anong tumatakbo sa kanyang utak. Naging blanko na siya sa lahat. Kahit paanong salita ni Belinda, walang pumapasok sa utak niya. Ilang sandali pa ay lumabas ang asawa ni Belinda at sinabi sa kanila na hindi nila sigurado kung mabubuhay pa ba si Piping dahil sa laki ng pinsala na tinamo ng katawan niya. May mga namuong dugo raw sa ibang parte ng katawan ng binata. Maaaring isang malaking himala na lang kung magigising pa siya, pero pinapahanda na ang kalooban ni Aling Trining na tanggapin ang anumang magiging resulta. Nakatulala lang ang matanda sa labas habang tinuyunan ng hangin ang mga luha sa kanyang mga mata. Nilapitan siya ni Chloe at sa unang pagkakataon ay kinausap siya ng dalaga. Siya na lang ang meron ako. 2 taon pa lang siya nang iwan kami ng kanyang ama. Simula noon ginawa ko na ang lahat para maging isang mabuting ina sa kanya. Para mabigyan siya ng magandang kinabukasan, tinanggap ko ng tuluyan ng itim na kapangyarihan, kung saan pera ang naging dahilan kaya ako nagpapahirap ng tao. Wala akong pakialam kung sino ang mali, kung sino ang masama. Ang kukulamin ko ba o ang nagpapakulam? Ang alam ko lang kung sino ang makakapagbigay ng pera sa akin. Sinakripisyo ko ang lahat. Pinili kong pati ang kaluluwa ko ay angkinin ng kadiliman. Alam kong ako ang dahilan kaya siya nasa kalagayan na yan. Binabawian na ako ng mga kaluluwang tinangay ko sa kadiliman. Ito na ang palagi niyang sinasabi sa akin, na baka malalaman ko lang ang mali ko kapag nawala na sa akin ang lahat. Hindi ko kaya. Kahit na anong sama ng loob ni Aling Trining, walang pumapatak na luha sa mga mata niya. Hindi niya kailanman naisip na siya pa mismo ang maglilibing sa kanyang anak. Kahit sa pinakamadilim niyang pagkatao, hindi niya yon kailanman naaninag. Sinisisi niya ang kanyang sarili, kung saan alam niyang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay dulot din ng kasamaan niya. Sinabi sa kanya ni Chloe ang naging usapan nila ni Piping. Sinasabi ng binata sa kanyang nobya na maaaring maging masamang tao ang kanyang ina sa paningin ng mga naaagrabyado niya. Ang pagiging kaanib ng kadiliman ay ang pagkakaroon ng maitim na kaluluwa. Ngunit kahit daw anong sabihin nila, kayang manindigan ni Piping na kahit masamang tao ang tingin sa kanya, kailanman ay hindi siya naging masamang ina. Ipinaliwanag ng binata sa nobya kung gaano niya kamahal ang kanyang ina. At iyon ang naging dahilan upang maunawaan ni Chloe ang tunay na pagkatao ni Aling Trining.
Ang mga salitang binitawan ng dalaga ay hindi naalis sa isipan ng matanda. Hanggang sa kinabukasan, nagising na lang siya sa kanyang kama. Nagbabaka sakali na isa lang panaginip ang lahat. Ngunit hindi. Nabubuhay siya sa madilim na realidad ng kanyang buhay. Sa akin ito nagsimulang lahat. Ilang beses na akong may pagkakataon para mabago ang kapalaran ko, pero mas niyakap ko pa ng tuluyan ang kapangyarihang ito. Ngayon, pakiramdam ko ikinukulong na niya ako sa pagdurusa, sa kamatayang walang katapusan, sa kapagurang walang kapahingahan. Ito na ba ang sakripisyong hinihingi sa akin? Lumabas ng kwarto si Aling Trining kung saan naabutan niya si Chloe na nag-aayos ng mga gamit sa bahay nila. Nagsabi ito na nakapagluto na siya para makakain na ang matanda, ngunit tumanggi lang si Aling Trining. Wala siyang gana sa lahat. May iilang mga tao na lumalapit sa kanya para magpakulam pero tinanggihan niya ang mga ito. Nagmamakaawa ang ilan, ngunit wala siyang kakayahang pagbigyan sila. Wala siyang kinausap kahit na sino sa kanila. Nagmukmuk lang ang matanda sa loob ng kwarto habang pinagmamasdan niya ang mga gamit ng mga taong nabiktima niya. Mas lalo niyang sinisisi ang kanyang sarili. Ilang sandali pa ay pumasok sa kwarto si Chloe. Nakita niya ang mga gamit na nakalagay sa isang gilid. Nagbabaka sakali ang dalaga na magtanong kung ano yun. Ayan ang mga gamit ng mga kinulam ko. Andyan ang mahahalagang bagay sa kanila o may koneksyon sa pagkatao nila. Ang ilan dyan ay damit, jacket at kahit ano pang ginamit ng taong ipapakulam nila sa akin. Ilang taon ko yung kinolekta para maging motibasyon ko na makita kung gaano na ba karami ang taong nagdusa dahil sa akin. Noon, kapag tinitingnan ko yan, nagiging masaya ako. Ngayon, ayan na rin ang nagpapaalala sa akin sa mga... Ang sakit! Napahawak ang matanda sa kanyang ulo kung saan halos pumutok ito sa sobrang sakit. Isang mahabang pagsigaw ang ginawa niya para lang mabawasan ang nararamdamang paghihirap. Si Chloe naman ay hindi alam ang gagawin. Tinawagan niya ang kanyang ina upang magpatulong na dalhin sa doktor si Aling Trining, ngunit hindi ito ginawa ni Belinda. Minsan na siyang sinabihan ni Aling Trining na hindi maaaring makialam ang siyensya sa labanang may kinalaman sa mahika. Ilang oras na pagdurusa ang naramdaman ni Aling Trining bago siya nakahinga ng matiwasay, ngunit hapu pa rin sa paghinga. Uminom ka muna ng tubig, Trining. Ano nang nararamdaman mo? May masakit pa rin sa ibang parte ng katawan ko. Dahil ito sa mga albularyo na kumokontra sa kulam na ginagawa ko. Kaya na nilang labanan yon. Hindi ko na maipagtanggol ang sarili ko. Ang ibig sabihin ba, ikaw ang sumasalo ng mga balikkulam? Paano mo yun nalalabanan kung maraming albularyo ang maaaring kumokontra sa'yo? Oo, ako ang sumasalo ng mga yon. Noon kaya ko silang labanan dahil sa lakas ng kapangyarihan ko. Ngunit ngayon, unti-unti na nila akong natatalo. Para bang pare-parehas ang lakas na pinagkukuhanan nila. Naku, pasensya ka na. Isa ko sa dahilan kaya ka nahihirapan ng ganyan. Nalaman ko kasing humingi ng tulong ang pinakulam ko sa isang magaling na manggagamot. Hindi ko kasi alam kung totoo ang nasagap kong balita. Ang sabi, nakausap ng albularyo ang mangkukulam. Magaling daw ang albularyo na yun. Sa pagkakaalala ko, ang pangalan niya ay Enteng. Nakaengkwentro mo na ba siya? Pasensya ka na, ngayon ko lang din naalala dahil ang dami kong inaasikaso. At nangyari pa yun sa aksidente ng anak mo, kaya hindi ko na rin nabanggit. Hindi ko sigurado kung siya ang nakaengkwentro ko. Pero bago ko malaman ang balita tungkol kay Piping, may isang lalaking nagpahirap sa akin.
Hindi ko matanaw ang mukha niya pero nakausap ko siya. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay. Pero sa susunod daw na magkaharap kami ay papatayin na niya ako. Napakalakas niya. Ibang klase ang kapangyarihan na gumagabay sa kanya. Ayan na nga ang narinig kong balita tungkol sa albularyo na yun. Pasensya ka na, ngayon ko lang nalaman ang tungkol doon. Hindi ko naman alam na mangyayari pala talaga yun. Kaninang umaga ko lang din nalaman ang paggaling ng pinakulam ko at lumapit siya sa akin para humingi ng tawad sa mga nagawa niya. Sinusubukan na niyang bayaran ng mga utang niya sa akin. Mukha ngang magaling ang albularyo na yon. Enteng pala ang pangalan niya. Kung gusto mo siyang makita ng personal, pwede akong humingi ng tulong sa mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi na muna, dahil wala namang kaming dapat na pag-usapan. Kung pakikipaglaban lang din, hindi ko yun kayang gawin ngayon. Hindi na naalis ang sakit sa katawan ni Aling Trining, na mukhang buong pagkatao na rin niya ang hindi nagagaling pa. Ilang araw ang lumipas, wala pa ring nagiging magandang balita tungkol kay Peping. Sinabi na rin ng doktor na maaaring hindi naabuti ng 3 araw ang buhay ng binata. Lalo na at ilang beses na siyang kamuntikang mamatay. Hindi na rin nakakakita pa ng paraan ang mga doktor para maisalba ang buhay niya. Wala nang kahit katiting na pag-asa. Kailangan na lang maging matatag ni Aling Trining na kung sakali mang makaabot sa kanya ang balita ay makaya niya itong tanggapin. Sa likod ng salamin, nakatanaw ang matanda sa kaawa-awang katawan ng kanyang anak na puno ng aparato. Kahit na anong gawin niya, wala siyang ibang magagawa. Kahit pa dumulog siya sa kadiliman, tila ba tinalikuran na rin siya nito. Sa dami ng taong natulungan niya, bakit ngayon pa siya walang magawa kung kailan anak na niya ang nangangailangan sa kanya? Ayokong tanggapin ito, anak. Pero mukhang pinagbabayaran ko na ang lahat. Bakit ikaw pa? Bakit hindi na lang ako? Dahil sa akin naman nagsimula ang lahat. Ako ang gumawa ng masama sa kanila. Habang buhay kong sisisihin ang sarili ko dahil sa nangyaring ito sa'yo. Pero sana, sa huling pagkakataon, mapagbigyan kita sa matagal mo ng hiling sa akin. Pangako, tatalikuran ko na ang kadiliman na ito. Ilang beses na pinag-isipan ni Aling Trining ang desisyon niya. Ilang mga tao ang nagmakaawa sa kanya para bumalik siya sa pangungulam, ngunit buo na ang loob niyang kahit sa huling pagkakataon ay maibigay niya ang kahilingan ng kanyang anak. At mukhang inaayon ng panahon ang pagbabago sa kanya, dahil siya mismo ang dinalaw ng albularyo. Hindi niya alam kung paano siya natunton sa kanilang bahay at kung paano nararamdaman ng albularyo ang desisyon niyang bitawan ng kanyang itim na kapangyarihan. Mas malakas pala ang presensya mo kapag kaharap ka ng personal. Sa totoo lang, sa lahat ng mangkukulab na nakaengkwentro ko, ikaw ang may pinakamalakas at mabigat na enerhiya. Hindi ko alam kung paanong nangyaring ikaw ang nakaharap ko. Napakalakas ng gumagabay sa'yo. Nakakapanghina ang liwanag na pumapalibot sa pagkatao mo. Naaalala ko pa ng una nating pagtatagpo. Nakita ko ang nagliliwanag na kamay na nakapatong sa ulo mo. Sino ka ba talaga? Isa lang naman akong ordinaryong manggagamot. Ang nakakasilaw na nakikita mo sa akin ay dahil yon sa gabay ng Diyos, ng tunay na Diyos Trining, at hindi ng Diyos na sinasamba ng kadiliman. Yon ang liwanag na nagbibigay ng tunay na gabay sa iyo. Nakakaramdam ng panghihina sa katawan si Aling Trining habang nakikipag-usap sa albularyo. Ang mga salitang binibitawan ni Enteng ay humahatak sa kanya upang isagawa na ang desisyon niyang magbagong buhay. Humugot ng lakas ng loob ang matandang mangkukulam upang magtanong.
Kaya pa ba akong tanggapin ang Diyos mo? Ikaw lang ang hinihintay niyang magbalik loob sa kanya. Tanggapin mo lang sa kalooban mo, Trining. Malalaman mong tinatawag ka niya. May puwang pa ba ang pagtanggap sa isang kagaya ko? Isang taong may maitim na kaluluwa. Katulad ng sinabi ko, hayaan mong pakinggan kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Huwag mong pangunahan ang desisyon. Wala sa mga kamay mo ang paghahatol. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Aling Trining ay nasa bulwagan siya ng isang paraiso, kung saan malambing na tinig ang tumatawag sa pangalan niya. Hindi ang galit at hiyaw ng kadiliman. Sumama siya kay Enteng upang bigyan siya ng panibagong buhay kung saan tatalikuran na niya ang nakasanayan ng kanilang pamilya. Nagtungo ang dalawa sa isang ilog kung saan sisimulan ni Enteng ang kanyang ritual para sa pagtanggal ng kadiliman sa pagkatao ni Aling Trining. Ito ang unang beses kong gagawin ito. May kaba sa dibdib ko. Sana lang ay may kapatawaran pang kayang ihaatol sa akin. Hayaan mong tangayin ng tubig ang madilim na bumabalot sa pagkatao mo. Hayaan mong umago sa balat mo ang tubig na uhugas sa balat mo. Bitawan mo ang mga kaluluwang humihila sa iyo sa dilim at abutin mo ang kamay na magliligtas sa iyo. Damhin mo ang lahat, Trining, dahil ito ang muli mong pagsilang. Lumakas ang ihip ng hangin at lumalamig ang tubig sa ilog. Nagdasal ng mangilang beses si Enteng habang hawak niya sa ulo ang matandang tatalikod sa kanyang kapangyarihan. Nangingilabot ang buong katawan ni Aling Trining habang binabanggit ni Enteng ang mga dasal. Kasunod nito ang paglublob ni Aling Trining ng katawan niya sa ilog. Dinadama niya ang panibagong pagkatao niya sa oras ng pag-ahon. 3 beses nilang ginawa ito hanggang sa tuluyang nakaramdam ng ginhawa ang matanda. Para bang ang gaang ng katawan ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mabigat akong bitbit na binitawan ko na rin sa wakas. Yan ang sumpa ng nakaraan mo. Dahil pinaubaya mo na sa Diyos ang paghatol, inalis niya ang lahat ng mga pasanin mo, ang mga kasalanan mo. Ano na ang susunod kong gagawin? Ibigay mo sa akin ang lahat ng gamit ng mga nabiktima mo. Kailangan natin sunugin yon. Maging ang mga gamit mo sa ritual. Lahat ng mga bagay na umuugnay sa iyo at sa dati mong buhay. Kinolekta ni Aling Trining ang mga gamit. Habang hawak niya ang mga yon, nakaramdam siya ng kilabot. Noon, kapag iniisa-isa niya ang gamit ng mga kinulam niya, wala siyang ibang nararamdaman. Ngayon ay nararamdaman niya kung anong klaseng kadiliman ang bumabalot sa bawat isang gamit. Hindi niya rin mahawakan ng matagal ang mga manika na noon ay yakap-yakap niya. Ramdam na ramdam ng kaluluwa niya ang pagbabago na ginawa sa kanya ni Enteng. Andito na lahat, pati ang librong itim, maging ang medalyon at ang pako na pinaglagyan ko ng mga kaluluwa nila. Ikaw na ang bahala sa lahat. Hindi ko alam kung bakit hindi ko maatim na mahawakan ng matagal ang mga gamit na yan. Samantalang kalahati ng buhay ko, sila ang kasama ko. Sinagawa na ng albularyo ang pagsunog ng mga gamit. Napakakapal na itim na usok ang bumabalot sa mga gamit. Ramdam ang mga kaluluwang humihiyaw, mga galit na tangan ng mga nakaraan. Matapos ang pagsunog sa bawat gamit, ibinaon na rin ni Enteng sa hukay ang mga gamit pang ritual ni Aling Trining. Sa paraan na yun ay tuluyan nang tinanggap ng matanda ang pagbabago sa kanyang buhay. Inanyayahan pa niya si Enteng na magkape muna sa bahay nila upang kahit na paano ay makapag-usap sila.
Si Enteng lang ang unang albularyo na binigyan niya ng oras para makausap. Simula pa kasi noong bata siya, minulat siya ng kanyang lola na ang mga albularyo ay kanilang kalaban. Simula noon, lahat ng albularyo ay kinagagalitan niya. Samantalang ngayon, isang albularyo pala ang tutulong sa kanya na magbago. Ganito pala ang pakiramdam kapag isinuko mo na ang lahat. Napakagaan. Parang ngayon ko lang naririnig ang huni ng mga ibon. Nadarama ang ihip ng hangin. Isang normal na buhay para sa isang normal na tao. Dahil hindi mo nabitbit ang galit at paghihiganti ng mga kaluluwa ng mga taong kinulam mo, magaan mo rin tinatanggap ang kalooban ng Diyos. Huwag ka nang papayag na bumalik pa sa nakaraan dahil iniwan mo na yon at hinayaang tangayin ng tubig palabas sa iyong katawan. Isang panibagong simula ito para sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Naibigay ko na rin sa aking anak ang matagal na niyang hiling. Kung sana lang ay makikita niya kung paano ako nagbagong buhay. Matagal mo na ba itong ginagawa? Oo. At ilang mangkukulam na rin ang napagbago ko. May ilan din akong napatay. Sila yung mga binigyan ko ng pagkakataon na magbago. Pero mas pinipili nilang balikan ako at kalabanin. Pero bakit? Hindi ba ang nakakasagupa mong mangkukulam dapat ay pinapatay mo na ng tuluyan? Dahil hindi mo alam kung ano pa ang kakayahan nila para gantihan ka. Katulad ko, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para lang makabawi sa mga ginawa mo sa akin. Kung sa ibang albularyo, ganun ang ginagawa nila. Pero hindi ako. Dahil naniniwala pa rin akong kayang magbago ng mga taong minsan sinubok ng kadiliman. Minsan kasi, kailangan lang maliwanagan ng mga taong kagaya mo na hindi pa huli ang lahat para isuko ang sarili at tuluyang kumawala sa kadiliman. Tignan mo ngayon, hindi ba isa ka sa mga mangkukulam na napabago ko? Isa ka sa nabigyan ng panibagong buhay. Kaya, huwag mo na yang sayangin. Dahil kahit na anong sama ng nagawa mo noon, subukan mo lang. Pakikinggan ka pa rin niya. Hindi lang ikaw ang natulungan ko. Hindi lang ikaw ang nag-iisang mangkukulam na sinubukang tumawag sa kanya. Wala namang mawawala sa pagtawag at paghiling, hindi ba? Ikaw lang naman ang hinihintay. Susubukan ko. Umaasa akong may makikinig sa akin. Magaan sa pakiramdam ang mga salitang binitiwan ni Enteng. Binigyan niya ng motibasyon si Aling Trining para sa pag-asang maaari pang may magbago sa kalagayan ng kanyang anak. Bitbit ang bagong buhay at ang kaliwanagan sa kanyang kaluluwa. Nagpunta si Aling Trining sa ospital kung saan nakaratay pa rin ang kanyang anak. Alam mo ba anak na ang gaang ng pakiramdam ko ngayon? Kasi binitiwan ko na ang pagiging mangkukulam ko. Ito ang matagal mo nang gustong makita, hindi ba? Ito na yon anak. Gising ka na dyan ha? Para makita mo kung ano ang nagbago sa akin at kung gaano kaaliwalas ang bahay natin. Hihintayin ka ni nanay na gumising. Gustong-gusto na kitang mayakap, anak ko. Napatakip na lang ng bibig si Chloe habang pinapakinggan niya ang sinasabi ni Aling Trining. Matagal ng pangarap ni Piping na marinig ang mga salitang yon galing sa kanyang ina. Dahil noon pa man, hindi na nawalan ng pag-asa ang binata na magbabago ang kanyang ina at puputulin na sa kanya ang sumpa na bumabalot sa lahi nila.
Ngayon, buong tapang na itong napanindigan ng kanyang ina. Saglit na nagpaalam si Aling Trining. Hindi niya nais na umiyak sa tabi ng kanyang anak dahil baka sumama pa ang loob ni Piping. Sa hindi inaasahan, hindi alam ng matanda kung paano siya nakalakad papunta sa maliit na dasalan. Ang alam niya lang, may bumubulong at tumatawag ng pangalan niya. Napaluhod siya at doon na bumuhos ang kanyang luha. Alam kong isa akong makasalanang tao at hindi na karapat-dapat na patawarin pa. Pero lumalapit ako sa iyo ngayon para hingin ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa ko. Binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. At sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na maipakita sa anak ko ang ginagawa ko. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon na mabuhay. Alam kong wala akong karapatan, pero nagmamakaawa ako. Dinggin mo ang panalangin ko. Paulit-ulit yung binabanggit ni Aling Trining. Bumubuhos din ang kanyang luha at lahat ng mga salita niya ay galing sa kanyang puso. Tila ba may mahinahong haplos siyang nararamdaman, pagtanggap na kay tagal na niyang inaasam. Batid niya sa kanyang sarili kung gaano ba siya naging masamang tao. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na manghingi ng tulong para sa kalagayan ng kanyang anak. Habang nakaluhod na umiiyak si Aling Trining, narinig niya ang mabibigat na yabag at pagmamadaling tumatakbo palapit sa kanya. Si Chloe yun. Hindi makapagsalita pero tinatawag siya nito para magpunta kay Piping. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ni Aling Trining. Sumama siya sa dalaga at doon niya na lamang nakitaan ng pag-asang mabubuhay si Piping. Ngunit kinakailangan siyang salina ng dugo. Hindi naman na raw yun magiging mahirap dahil may kilala silang maaaring mag-donate ng dugo kaparehas ng kay Piping. Sinabi pa ng doktor na lumalaban ang binata para sa kanyang buhay. Salamat sa Diyos! Sa unang pagkakataon, nabanggit ito ni Aling Trining. Kusa itong lumabas sa kanyang bibig at galing sa kanyang puso. Habang lumilipas ang araw, nagiging maayos ang kalagayan ni Piping hanggang sa tuluyan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Ilang linggo at buwan ay tuluyan na rin siyang gumaling. Walang naging problema ang mag-ina sa kailangan nilang bayaran sa ospital dahil tumulong ang mga magulang ni Chloe sa gastusin. Oh anak, bakit ka kumikilos dyan? Ako na dyan, hindi pa ako tapos magluto. Nay, kaya ko na po ito. Sige na po, dyan na muna kayo. Nakapag-empake na po ba kayo ng gamit nyo? Oo, naayos ko na. Ang laki nga ng maleta na binigay mo sa akin kakaunti lang naman ang gamit ko. Makikilagay na lang din po ako ng iba kong gamit. Kumawala ang matamis ng ngiti sa labi ng matanda habang nakatingin sa kanyang anak. Binata na talaga ang anak ko. Ang pogi-pogi niyan Panigurado kung magiging maganda ang lahi na maibibigay mo kay Chloe. Siyempre po, kanino pa po ba ako magmamana? Siyempre po, sa inyo. Bolero ka talaga Sa ganyan mo siguro nakuha ang mapapangasawa mo, no? Nagtawa na ng mag-ina. Hindi na maalala ng matanda kung kailan ang huling beses na nagtawanan sila ng anak niya. Ngayon niya lang din kasi napagtanto na ang daming panahon ang nasayang dahil sa halip na sulitin na makasama ang anak nung bata pa ito, mas sinulit pa ni Aling Trining ang pangkukulam. Ngayon siya babawi kung saan pareha silang nabigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Alam niyo po, Nay,
Sobrang saya ko ngayon. Kasi finally, nakalaya ka rin. Nararamdaman ko na po yung bago mong presensya. Ang ganda pong tignan. Iba na po yung aura mo ngayon. Gusto ko po yan, Nay. Sobrang proud po ako sa'yo, Nay. The best ka talaga! Mabuti nga at nakaya kong talikuran ang nakaraan ko. Ang akala ko hindi ko kayang mawala ang kapangyarihan na pamana ng mga ninuno ko. Doon ko lang napagtanto na mas hindi ko pala kayang mawala ka, anak. Sa daming pinagdaanan sa buhay ng mag-ina, ito na ang pinakasumubok sa kanila kung alin ba ang mas matimbang sa lahat. Sa huli, nagawa pa rin ni Aling Trining na yakapin ang bago niyang pagkatao at tuluyang tinalikuran ng kadiliman. Bubuo siya ng bagong alaala kung saan kasama niya pa rin ang kanyang anak. Lilipat na sila ng bahay upang wala nang magpaalala sa kanila ng madilim nilang nakaraan. Dahil ang bahay na ito ay naging saksi na sa napakaraming luha, hinagpis, galit at pagkabigo. Katulad ng sinabi ni Enteng, maalalaman mo lang ang pagbabagong kailangan mo kapag tinanggap mo na sa sarili mo ang dapat mong bitawan. Kung bitbit ng mga kaluluwa nila ang galit, lalamunin sila ng kadiliman. Ngunit kung hahayaan nilang lakaran ang liwanag, kailangan nilang maniwala at manalig. Sa kabila ng mga pagkakamali, meron pa ring pag-asa ang isang taong minsang umanib sa kadiliman. Dahil wala nang mas hihigit pang makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos.